Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is July 25, 2024, araw po ng Huwebes. Kumusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan matapos na tayo magdanas ng malalakas na pag-ulan. Maraming kakilala ko't kaibigan. Malapit lang po kami sa Marikina, boundary lang po kami ng Marikina at San Mateo, Rizal. Marami sa aking mga kaibigan, lalo na ang nasa Marikina, ang talagang naapektuhan ng mga malawakang pagbaha. So patuloy tayong manalangin para sa ating mga kaibigan, para sa ating mga kilala at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Patuloy na nangangailangan ng tulong dahil sa pananalanta ng nagdaang malalakas na pag-ulan. So, ngayong gabi po, tulad ng ating nakagawian, tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At tulad din nga po ng nakagawian, ang ating pag-aaralan ngayong gabi, magandang gabi po, ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas na gagamitin sa mga misa sa ating mga Katolikong simbahan. Simula na po tayo, ngunit bago tayo talaga magsimula, manalangin na po muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, formally, simula na po tayo. Share screen po si Sir. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas? Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 13, mga talata 16 hanggang 17. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Subalit pinagpala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po ako. So, ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas, primarily, basically, ang tanong tungkol ito sa ano o sino. Ano o sino? Sa madaling salita, sa sinabi ni Jesus, pinagpala kayo sapagkat nakikita ng inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang hangad na makita. Ano yung hinangad na makita ng mga tao nung sinauna ang tinutukoy ni Jesus? Siya yun mismo. Siya yung tinutukoy niya. Siya yung mismong tinutukoy niya sa ebanghelyong ito para sa araw ng bukas. Siya at ang kanyang mga ginagawa. Sabi niya, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ito po yung tinutukoy niya, primarily siya at ang kanyang mga ginagawa. Kung nabasa nyo na yung aklat
Nicolet ng Ecclesiastes. Sinasabi doon, ang lahat ay walang kabuluhan. Nasabi yun ni Colette sa Ecclesiastes kasi hindi pa nga niya nakita at narinig si Kristo. Ngunit sa pagdating ni Kristo, nagkaroon ng kabuluhan ng ating mga buhay. Di tulad nung pag-unawa ni Colette sa buhay nung panahon niya ng mangangaral. So sabi, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Si Kristo, nangaral ng nangaral, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya ng mga taong inaalipin ng demonyo, luminis sa maraming mga narurumihan, tinuturing na marumi nung panahon niya. Nakita ito ng mga tao at ang kanyang mga aral narinig ng mga tao. Parang sinasabi niya, pinagpala kayo sapagkat narinig ninyo. Pero nahahati pa rin ng mga taong ito dun sa mga hindi naniniwala sa kanya at naniniwala. Pinagpala kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata, nakakita at nakarinig ang inyong mga tenga. So kasi, sinabi ngayon kasi kung babalikan natin yung naunang talata dito, may mga taong hindi yon ang ginagawa. Kahit sila'y nakakita, nakita ang mga ginagawa ni Kristo, kahit sila'y narinig ang mga itinuturo ni Kristo, naging choice nila itong di paniwalaan. Balikan natin yung parehong kabanata ng aklat na ito, 13 ayon kay San Mateo. Puntahan natin yung talata 14 at 15. Ano yung sinasabi? Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Bakit? Bakit niya nasabi yun? Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, ipinikit nila ang kanilang mga mata. So, naging choice ito ng mga taong iyon na bagamat narinig siya, hindi pa rin siya pinakinggan. Bagamat nakita ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga himala, ang kanyang mga pagpapagaling, ang kanyang mga pagtuturo, ipinikit nila ang kanilang mga mata. So, naging choice ng mga taong ito ang di makinig. Bagamat napakinggan, di sila nakinig. Bagamat nakita, pinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, gayon sana, nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip. At ito yung pinakamahalaga, nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. So, dahil sa kanilang mga choices na di makinig, na hindi pakinggan ang mga sinasabi ng Panginoon, di paniwalaan ang kanyang mga ginagawa. Meron silang isang uri ng sakit, sakit ng di paniniwala. Okay? At namumuhay sila sa pagkakasala. Kasi sabi nga, sana'y nagbalik loob sila sa akin. So, sila'y labas sa grasya ng Diyos. Okay? At sana, ginugusto ni Kristo na magbalik loob sila sa Kanya. Pero di nila ginawa. Pero pagdating ng talata 16 at 17, ito naman ang sinabi niya. Pinagpala kayo, subalit pinagpala kayo. Iba naman ang pinatutungkulan dito. Ang pinatutungkulan naman dito ay ang mga naniniwala sa Kanya. Unang-una na ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulo. At kung hindi man niya disipulo, nakikinig pa rin sa Kanya at naniniwala pa rin sa Kanya. So, nung sinabi, maraming propeta at matutuwid na tao, puntahan natin yung propeta.
bago dumating, bago magkatawang tao ang Panginoong Hesukristo at makipamuhay sa atin, sa kanila, nakita na ito, nalaman na ito ng mga propeta. Not because somebody in flesh and blood revealed it to them, but who revealed it to them is God Himself. Tignan natin yung halimbawa, si Propeta Isaías. Nakita niya na, nalaman niya na ang pagdating ng Mesiyas ni Kristo bago pa man ito magkatawang tao at makipamayan sa atin. Tignan niya sa Isayas, Kabanata 11. I-share screen ko na po para makita natin mabuti. I-share screen ko na po yung tutukuyin ko. Ito po yun. Mula sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 9. Tignan nyo kung paano nakita at nalaman. Paano ko nasabing nakita at nalaman na ni Propeta Isaías ang mangyayari, hindi pa man ito nangyayari, na darating ang isang Mesiyas. Ito ang nakasulat. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimigati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ng lupain ng Sebulun at ang lupain ng Neptali, ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Hordan sa Galilea ng mga Hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan sa mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api iyong binali, tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isasagawa ni Yahweh. Mangyayari pa lang. Alam na, nakita na ni Propeta Isaías ang pagdating ng Mesiyas. Hindi pa man ito nangyayari because of the revelation of God to the prophet Isaiah. Not by flesh and blood. Katulad ng sinabi ng Panginoon kay Peter, but who do you say that I am? Okay, ang sinabi, ikaw ay Diyos. Ikaw ang Diyos at Panginoon ng sinabi ni Pedro. Ang sabi ng Panginoon, blessed are you, Simon Barjona, because God revealed this to you, not by flesh and blood. Ganito din ang nangyari sa mga propeta. Hindi pa man nangyari, stop share na po ako. Hindi pa man nangyari, nakita na nila ang mangyayari. May isang Diyos na darating, ang Mesiyas, at ang mga nahihirapan, pagagaanin niya ang buhay. Sinabi niya ang magagandang bagay na gagawin ng Mesiyas sa mga tao. Okay. At sinabi niya
kung sino din ang Mesiyas na ito. Siyang prinsipe ng kapayapaan, the good counselor, ang Panginoon yon. Ito yung sinabi nga ng Panginoon. Ito nga yung sinabi niya. Okay, ito nga yung sinasabi doon sa Ebanghelyo. Okay, ito yung sinasabi sa Ebanghelyo. Pinagpala kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasaksiyan. Maring ginusto din ni Propeta Isaías na yung kanyang sinasabi, yung kanyang prophecy, makita niya rin marinig. Ngunit dahil nga sa kakapusan ng kanyang buhay bilang tao, hindi niya na ito nakita. Bagamat alam niya, bagamat inireveal sa kanya ng Panginoong Diyos, naghangad siyang makita ito, maaari, naghangad siyang masaksihan ito, naghangad siyang marinig ito. Sino ito? Ano ito? Si Kristo at ang kanyang mga gawa para sa mga tao. So ang tinutukoy sa Ebanghelyo bukas, walang iba kundi si Kristo at ang mga gawa ng Panginoong Hesukristo. Huwag na tayong lumayo, huwag na nating ibahin, huwag na tayong magkaroon ng iba pang interpretasyon tungkol dito. Muli balikan natin yung sinasabi ni Colette ng mangangaral, sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Bakit niya nasabi yun? Sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan. Kasi hindi niya pa nakita si Kristo. Kasi hindi niya pa narinig si Kristo. Hindi niya pa nakita ang mga gagawin ni Kristo. At dahil wala pa si Kristo sa kanyang diwa, ang lahat ay walang kabuluhan. Ngunit pagdating ng Panginoon, alam natin, nagkakaroon ng kabuluhan ang mga bagay-bagay na hindi katulad ng sinasabi ni Colette, minsan lang mabuhay ang tao, minsan lang mamatay. At hindi niya alam kung ang tao ay walang pinagkaiba sa hayop na pagkatapos mamatay, yun na lang, wala na. Alam na natin dahil narinig na natin ang mga pangaral ng Panginoon, ng salita ng Diyos, alam natin na hindi natatapos sa libingan ng lahat, katulad ng inisip ni Colette. Wala pa kasi sa kanyang diwa ang Panginoon. Di niya pa siya, di niya nalaman, di niya nakita. Okay. Bagamat natural, maaaring si Colette din ay maituturing natin isang matuwid na tao. Dahil nagturo siya ng mga bagay na tinuring nating karunungan din naman. Kaya lang, kinulang siya. Dahil nga, hindi niya pa alam o di niya nalaman o nasaksihan si Kristo ang ating Panginoon at ang mga gawa ng Panginoon. So what is the challenge of the gospel na pinag-aaralan natin? Kapag narinig natin ang mga aral ng Panginoon, kapag narinig natin, nabasa natin, nalaman natin, huwag nating tigasan ng ating mga puso. Makinig talaga tayo. Pagmasdan nating mabuti. Tignan nating mabuti. Intindihin natin ang ating mga diwa. Intindihin natin ang ating mga isip. Okay? Ang mga ginawa ng Panginoon. Huwag nating tigasan ng ating puso tungkol sa mga mensahe sa paghahari ng Diyos. Sabi, if today you hear His voice, harden not your heart. Saan naman nakalagay yun? Nasa Salmo 75 po yun. Psalm 95. Doon nakalagay yon. If today you hear His voice, God's voice, harden not your hearts. So the challenge again is huwag nating tigasan ang ating mga puso, lalo na sa mga bagay tungkol sa Panginoon, tungkol sa mga mensahe ng kaharian ng Diyos na ating naririnig,
na ating napag-aaralan, na itinuturo sa atin ng simbahan. At intindihin natin ito, huwag nating papasukin muli sa kabilang tenga tapos palalabasin sa kabilang tenga. Muli, pagyamanin natin ang mga ito sa ating puso. Nang sa gayon tayo mangyari sa atin yung niloloob ng Diyos na magkaroon tayo ng mga bunga. Manatili tayo sa Diyos. That is a challenge also. Manatili tayo sa Diyos sapagkat kung hiwalay tayo sa Diyos, ano ang sabi niya? Jesus is the vine, we are the branches. Kung hiwalay tayo sa Kanya, di tayo makakapamunga, tayo matutuyo at wala nang ibang dapat gawin kundi itapon at sunugin. So again, the challenge, huwag tigasan ng ating mga puso. Let us not harden our hearts, especially with regards to messages, Christ messages to us, ang mga mensahe ng Panginoon sa atin. Sa kasalukuyan, maraming tao, bagamat nakaririnig, they hear, but they fail to listen. Mas nagiging importante pa rin, may mga tao pa rin na mas nagiging importante pa rin ang mga bagay na hindi tungkol sa Diyos. Pag ninilay ko lang pansin ko yan eh. Kapag ang post tungkol lang sa mga interesting na bagay, kahit kung minsan hindi naman totoo, daming nagla-likes, daming nag-heart, daming nagko-comment. Pero pag tungkol sa Diyos, ang nakapost, nagdaan sa timeline, scroll up, scroll down. Lalo na sa mga kabataan ngayon, hindi naman lahat. Maraming kabataan ngayon ang interesadong higit sa mga bagay na malayo tungkol sa Diyos. Maraming kabataan ang mas gustong magliwaliw, magkaroon ng good time lang, good time, puro good time, puro good time, puro good time. Pero ang pumasok sa simbahan, ang magbasa ng Biblia, di na magawa. Walang interest tungkol sa salita ng Diyos. Subukan mong bigyan ng anak mo ng Biblia. Ipitan mo ng 1,000. Ipitan mo ng 1,000 yung Biblia. Tapos sabihin mo, nak, regalo ko ito sa iyo, Biblia. Tignan nyo, makikita nyo, kung babasahin ng anak nyo, kung may interest ang anak nyo doon. Pag wala, aalikabukin yung Biblia. Aalikabukin yung Biblia. Di niya makikita yung 1,000. Di niya makikita yung sinuksok niyong pera. Di kasi nila nakita ang kahalagahan. Di kasi nila nakita ang kahalagahan. Sana, tayong matatanda, magkaroon tayo ng effort na ang kalooban ng mga bata, gisingin natin ang kalooban ng mga bata na magkaroon sila ng interes sa mga bagay tungkol sa Diyos. Alam niyo, nung ginagawa ko itong mga video na to, nasa likod ng isip ko mga anak ko. Di man nila panoorin, di man nila pakinggan yung mga nakapublish kong video. Alam ko, pag nawala na ako, pag namatay ako, at kung mahal talaga nila ako, babalikan nila yung mga yan. Mapapakinggan nila yan, mapapanood nila yan. Ganito pala ang tatay ko. Ito pala mga sinasabi ng tatay ko. Babalikan nila yan. Kung mahal talaga ako ng mga anak ko, di nila ako kalilimutan. Gugustuhin nilang makita ako. Kahit na video recording lang yan. Gugustuhin pa rin nilang marinig ako. Kahit video audio recording lang yan. So, yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Just to be honest with you po. Para din sa mga anak ko, para din sa sarili ko. Nagkakaroon ako ng panahong mag-aral, magnilay, magbulay-bulay sa araw-araw ng mga salita ng Diyos. So, samahan niyo po sana ako sa patuloy natin pag-aaral. Masyado nang mahaba ito.
Marami nang nasabi. Muli, mag-ingat po ang lahat. Patuloy tayong manalangin na sana gumanda na ang panahon, tuluyan ng gumanda ang panahon at yung mga kababayan natin na naapektuhan, badly affected by the weather itong nakakaraan. Sana'y makabangon na sila. Gano'n naman talaga ang mga Pilipino. Resilient naman tayo. Matibay naman tayo sa mga ganyan. Hindi na bago sa atin. Napakahaba-haba na po. So, manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na tuwing maririnig namin ng mga bagay tungkol sa iyo, matutunan namin ang mga mensahe na gusto mong iparating sa amin. Di lang ito matutunan, kundi maisabuhay. Patawarin mo kami sa mga panahong isantabi ka namin at pinagpahalagaan pa namin ng higit ang mga bagay maliban sa iyo o tungkol sa iyo. Patawarin mo po kami. Patuloy mo kaming patnubayan sa aming buhay. Patuloy mo kaming gabayan. Patuloy mo kaming gabayan. Nawa ang aming mga pag-aaral ng iyong salita ay patuloy na magkaroon ng pagpapayaman sa aming kalooban at kami magkaroon ng mabubuting bunga mula dito, mula sa mga salita mong tunay na nagbibigay buhay. Ikaw at naghaharing kasama ng Ama, ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam. Hanggang bukas. Hanggang sa muli. Paalam.